Magandang araw sa lahat, welcome po ulit dito sa ating channel ang Biyahe y Komida. Maraming salamat sa lahat ng nag-subscribe, indeed. Punta tayo sa ating topic, April 8, 2025. Did Darren Espanto and Juan Carlos bury the hatchet? Darren Espanto, Juan Carlos spotted together at the ABS-CBN Ball. Nagkaayos na ba sina Darren Espanto at Juan Carlos? Ito ang tanong ng netizens sa natuklasan nilang larawan nina Darren at Juan Carlos kung saan tila nag-uusap sila. Ang nasabing larawan ay kuha sa ABS-CBN Ball 2025 na ginanap sa Soler Resort North, Quezon City, noong April 4, 2025. Hindi sinasadyang nakunan ang dalawang singer-actors sa larawang ibinahagi ng TV Patrol anchor na si Karen Davila. Kabilang sa carousel pictures na ibinahagi ni Karen ay isang larawan kung saan nahajab sa likuran sina Darren at Juan Carlos na tila nag-uusap. May isa pang kausap sina Darren at Juan Carlos na nakatalikod sa kamera. Hudyat kaya itong nagkaayos na ang dalawa. Nagkaroon ng iringan sa pagitan nina Darren at Juan Carlos dahil sa pagtukoy umano ni Juan Carlos kay Darren na, ginas, sa isang tweet noong 2018. Nanindigan si Juan Carlos na hindi nanggaling sa kanya ang mapanirang tweet. Paliwanag niya, posible raw na nahak ang kanyang Twitter, X, account. Nagugat ang isyu sa tweet umano ni Juan Carlos na, at Espanto 2001 gayness at its finest. Noong October 22, 2018, ibinahagi ni Darren ang screenshot ng tweet umano ni Juan Carlos na may petsang October 19. Dito ay inihayag ni Darren na hindi siya naniniwala sa palusot ni Juan Carlos na, hacker, ang may kagagawan nito. Galit na sabi ni Darren kay Juan Carlos, timing no. Dainlit ng hacker, mo yung tweet na to after kang kausapin ng management. Pag nahanap mo yung hacker mo puntahan nyo ako para malaman nyo kung sino yung totoong bakla. At Carlos Labajo, naglabas din ng galit noon si Juan Carlos dahil isinapubliko pa raw ni Darren ang gusot sa pagitan nila, gayong sinubukan daw niyang linawin ang isyu sa pamamagitan ng palitan nila ng private messages. Sina Darren at Juan Carlos, na parehong 17 years old noon, ay batchmates sa singing competition ng ABS-CBN na The Voice Kids noong 2014. Kasunod nito ay ang pagsasapubliko ni Juan Carlos ng screenshot ng palitan nila ng mensahe ni Darren. Ayon kay Juan Carlos, may ibang tao umanong gumagamit ng kanyang Twitter account. Just so you know hindi ako yon. Ask MCA if you don't believe me. Someone else is using my Twitter account, so you better tell your fans or family to calm the F down because the last thing I want is to be accused of something I didn't do. Cheers. Ang tinutukoy ni Juan Carlos na, Maka, ay ang MCA Music Inc., na parehong record label nila ni Darren. Depensa pa ni Juan Carlos, posible ring, edited, lang ang, gayness at its finest, tweet ng kung sino mang naninira kay Darren. Buwelta naman ni Darren, sa panahon ngayon ay madali nang madetect kung totoong nahak o may ibang gumamit ng isang Twitter account. Hamon ni Darren kay Juan Carlos, prove it and man up. I am just here and ready to show the world who the real gay one is. Makalipas ang ilang oras, binura na ni Juan Carlos ang tweets na ito dahil sa binitiwang cuss words sa gitna ng pagdepensa sa sarili. Sinampahan ng kasong cyber libel si Juan Carlos ng ina ni Darren na si Marinel Gonzalez Espanto noong unang bahagi ng 2019. Ayon sa ulat ng Pep Troika noong March 2019, galit daw ang magulang ni Darren sa mga ipinost noon ni Juan Carlos. Hinintay lang daw nilang mag-18 si JK noong February 5, 2019 para pwede na itong sampahan ng reklamo. 17 years old lang noon si Darren, kaya ang kanyang ina ang nagsampa ng reklamo laban kay Juan Carlos. Bali-balita namang na-dismiss ang reklamo pero walang pangkumpirmasyon ukol dito. Sa ulat ng Pep Troika noong October 2024, si Juan Carlos na mismo ang tinanong nila ukol sa balita. Saad niya, a lot of things are definitely blown out of proportion. A lot of things are unnecessarily expounded into this massive thing that it shouldn't have been in the first place. So, there's a huge aspect of assumption and also this huge aspect of people publicly just buying and biting whatever they see first online without knowing the whole story, the whole context. Ako naman, in this point in my life, again, it wasn't like I've been also talking about the whole time.
I can focus my energy on the things that I can control. Kung ano ang paniwalaan ng mga tao, or kung ano ang gustong isipin ng mga tao, I mean, I don't care. Kasi, like, it's out of my control. People's opinions and emotions in whatever they wanna believe in is out of my control. Sinundan ng tanong si Juan Carlos kung kumusta na ba talaga sila ni Darren. Sagot niya, that's something that I don't wanna talk about, definitely. It's not something that's part of my day-to-day thoughts. Ako naman, on my end, without mentioning anybody, it's really, we're all grown-ups here. Ako, more than anything, love is what matters most. So, alam mo yon, my door is open wide in terms of, Diyos ko naman. Talagang mag-stress pa tayo sa mga ganyan-ganyan na mga, ang dami kong drama sa buhay. Hanggang ngayon ay hindi pa nagsasalita pa si Darren ukol sa isyu nila ni Juan Carlos. At yan ang ating latest showbiz chika update for today, huwag kalimutan mag-subscribe. Click the notification bell for more showbiz chika updates, like and share the video at suportahan po ang ating Facebook page. Maraming salamat sa lahat ng nag-subscribe, indeed. Magandang buhay sa lahat, adios.